Mayabang kasi yung abogado ni Chis Escudero, mga kabunyog. Yung spokesperson ni Chis Escudero, mayabang. Naglabas ng statement. Itong si Attorney Reginald Tungol. Ay di ba? Last year, ito yung tagapagsalita ni Chis Escudero. Ayan si Attorney Reggie Tungol. Ito yung tagapagsalita last year ni Chis Escudero. Ito yung mayabang din ito, kapareho din ni Chis Escudero. Last year, sabi nito, ito yung nagtatanggol ng stand ni Chis. Kung ano yung stand ni Chis, pinagtatanggol niya. O ngayon, dahil naglabas ng desisyon ng Korte Suprema, mayabang din ito ngayon si Attorney Reggie Tungol. Naglabas siya ng reaksyon. Sabi niya, this ruling is not just a vindication for those of us who navigated these complex legal waters. It is a victory for constitutional stability. Wow! Ang yabang. Parang ang yabang nito ni Reggie Tungol, yung tagapagsalita ito ng Senado sa ilalim ni Chis Escudero. Last year, ang sabi ni Reggie Tungol, yung decision daw na yon ng Korte Suprema, na-vindicate sila. Na-vindicate daw sila. Napatunayan daw na tama sila. Anong sagot natin dyan? Napatunayan na tama? O sige nga, anong nangyari sa boss mo? Anong nangyari kay Chis Escudero? Nandyan pa ba? Kung totoo na tama yung kanyang naging desisyon, anong nangyari? Nandyan pa ba si Chis Escudero? Senate President pa ba siya? Sige nga, Attorney Reggie Tungol. Kung tama yung desisyon ninyo, ibig sabihin, kumbinsido sa inyo ang taong bayan, di dapat nandyan pa rin si Chis. Senate President pa rin siya. Di ba? Nandyan pa ba si Chis? Sa totoo lang, yung pagmamatigas ni Chis ng mga forthwith niya na yan, hindi siya kaagad nag-convene ng Senado, nagalit ang taong bayan. Naging unpopular siya at naging unpopular ang Senado. Pagkatapos, lumabas pa yung mga anomalya sa flood control, wala na. Sinipa na si Chis kahit yung mga kasamahan niya, hindi na siya kayang idepensa. Yun ang totoong nangyari dyan. Kaya yung sinasabi ni Attorney Tungol na ito, tunggol ba yan o tungol? Pasensya na, hindi ko alam kung paano pinopronounce yan. Sirang-sira si Chis sa taong bayan. Yun, tama. So anong ibig mong sabihin na vindicated? Kahit pa naman lumabas ang desisyon na ito ng Korte Suprema na parang pinapaboran si Chis sa ginawa niya, wala na. Sirang-sira na si Chis sa taong bayan. Hindi na yan makakabalik. Pwede doon sa Sursugon, tumakbo siya doon, gobernador o kaya congressman. Pero senador, wala na. Sirang-sira na si Chis Escudero. Kaya paano mo masasabing vindicated kayo? Pinagluluko nyo ang sarili nyo. Di ba? Ang sinasabi kasi nito ni Attorney Reggie Tungol, tungol ba yan o tunggol? Pasensya na, hindi ko talaga alam kung tunggol yan o tungol. Ang sinasabi niya kasi, na-vindicate sila, napatunayan na tama sila. O sige nga, kung napatunayan na tama kayo, tinanggap ba ng taong bayan ang desisyon ninyo? Dinilay ninyo yung impeachment ni Sara Duterte? O ano ngayon? Anong nangyari ngayon? Nandyan pa ba ang boss mo na pinagtatanggol mo na si Chis Escudero? Di ba wala na? Wala na. At ang isa pa dyan mga kabunyog, mga kababayan, sa totoo lang, anong nangyari? Dinilay ninyo ng dinilay. Di hanggang ngayon nag-uusap pa tayo ng impeachment ni Sara. Akala nyo kasi dahil hindi natuloy ang impeachment nung nakaraang taon, wala na yan. Iniligtas nyo si Sara Duterte. Iniligtas nila Chis si Sara Duterte. Kaya hindi siya nagpasimula kaagad ng impeachment. Tapos lumabas na yung desisyon ng Korte Suprema. Kala ni Chis, akala ng kampo ni Sara, wala na. Pagod na ang taong bayan, pagod na ang Kongreso, pagod na ang mamamayang Pilipino, hindi na maiisipang i-file uli yan. O tingnan nyo ngayon, nandito pa ulit tayo sa impeachment. Kung inaksyonan nyo yan noon, tapos na sana yung impeachment na yan ni Sara Duterte. Di ba mga kabunyog, mga kababayan?
Ngayon nagkakaano tayo, mayroon pa rin tayong impeachment hanggang ngayon. Kaninong kasalanan? Kay Chis Escudero. Kung tinuloy niya na yung impeachment, pag-file ng Kamara sa Senado noong February 5, nagsimula na kaagad ang impeachment, tapos na yun. O ngayon, hanggang ngayon, nag-issue pa rin natin ng impeachment. Magsisimula pa lang ang trial sa Senado. O, di ba? Kaninong kagagawan yan? Sa inyo yan, Attorney Tunggol at kay Chis Escudero. Tapos ngayon, sasabihin nyo, tama yung desisyon nyo. Sos, ang sabi ng Korte Suprema, hindi naman ibig sabihin na ang forthwith ay undue delay. Ay sa tingin nyo yung ginawa nyo na yun, na inabot kayong 5 to 6 months bago nag-convene ang impeachment court, undue delay na yun. Di ba? Undue delay na yun. O ngayon, dinelay ninyo. Anong nangyari ngayon? Hanggang ngayon, ang pinag-uusapan pa rin natin, impeachment pa rin. Pero kung tinapos na ito last year, kinunbi na kaagad yung impeachment court, tapos na yan. Di ba? Kailan final yung impeachment sa Senado? February 5. O kung nag-convene sana ng February, March, April, May, June, o tapos na. O, wala na sana tayo ngayon. Kaya ngayon, nabibisi pa tayo sa impeachment ni Sara dahil sa kagagawa ninyo, Attorney Tunggol at ni Chis Escudero. Yan ang totoo dyan. Kaya wag na kayo ng mga sinasabi ninyong wag ninyo yung mga sinasabi ninyong parang vindicated daw sila. Kung vindicated kayo, bakit isinuka ng taong bayan si Chis Escudero? Na kahit yung kanyang mga kakamping senador, hindi na siya kayang suportahan. Di ba? Bakit kailangan ng sibakin si Chis Escudero bilang Senate President? Kasi sirang-sira. Sirang-sira siya, pati ang Senado nadamay na. O di ba? Nadagdagan pa nung anomalya sa flood control. O di wala. O, di ba mga kabunyog, mga kababayan? O, kaya sa totoo lang, kunwari itong paglabas ng desisyon na ito, pinagmamalaki nito ni Attorney Tunggol. Ay, hindi kayo vindicated. Kasi kung vindicated kayo, si Chis sana, sikat na sikat pa rin ngayon. Si Chis pa sana ang dapat Senate President. Wala. Wala na, si Chisimak na eh. O, di ba? Bunyog, bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw.